Hello mga konyangers! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Atin nang tapusin ngayon ang ating kwento tungkol sa ang lihim ng eskwela. Nananaginip ka na naman, insan. Napanaginipan mo na naman ba si Sonia? Hindi ko maipaliwanag, insan. Pero, alam ko na kung ano ang nangyari sa kanya. Alam ko na kung sino ang pumatay sa kanya. Napaluha ako noon at di ko alam kung paano uumpisahan kay Delia ang aking kwento. Ngunit tinapik-tapik niya ako. Insan, magpahinga ka ng muli. Pag-usapan na lang natin mamaya yan. Masyado pang maaga para isipin natin ang lahat ng yan. Magpahinga ka na munang muli. Andito na ako, babantayan kita. Salamat, insan. Salamat. At muli ay pinilit kong matulog. At nakita kong muli ang sarili ko sa lumang bahay. Biglang bumukas ang pinto nito at dali-daling pumasok ang tatay ko at umakyat sa hagdan habang nagkasalitang, Nay! Nay! May nakalimutan po akong gawin. Natatakot ako. Baka makita nila yun at makulong ako. Nay! Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto sa itaas. Ano na naman ba ang nakalimutan mo? Nay! Yung pong mga gamit ni Sonia. Naiwan ko sa loob ng silid-aralan niya. Sigurado ako, andoon pa iyon. Baka may makakita, Nay. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din, pupunta ako ng silid-aralan niya at kukunin ko iyon. At natago ko na yun. Upang walang makakita at hindi ka masangkot sa anumang gulo. Anak, magpakalayo-layo ka na. Umalis ka na rito. Kami nang bahala dito. Ako na ang magkatakip sa mga nangyari. Ako na ang bahala magdahilan sa mga tao. Kaya parang awa mo na. Umalis ka na. Ngayon din. Kitang-kita ko, lumabas na ng bahay ang tatay ko. Ngunit bakit ganun? Biglang na namang nagbago ang lugar kung nasaan ako. Biglang nakita ko ang matanda, ang mismong lola ko sa loob ng silid-aralan. Kinuha niya ang bag ni Sonia at inuwi ito. At kitang-kita ko rin nang sunugin niya ito sa may likod bahay. Maya-maya, may narinig akong mga katok. Sino yan? Binuksan ng lola ko ang pintuan at medyo nagulat siya nang makita niya na si Mang Selmo ito. Tiang, hindi po umuwi si Sonia kagabi. Hindi kaya alam ni Edwin kung saan siya nagpunta? Si Edwin? Kahapon pa siya hindi umuwi. Sa pagkakaalam ko, luluwas siya ng Maynila upang maghanap ng trabaho. Ha? Ganun ba? O sige Tiang, alis na ako. Ipagkatanong ko na lang si Sonia sa ibang kaibigan niya. Salamat. Sinundan ko si Mang Selmo. Nakita ko siyang nagpunta sa silid-aralan ni Sonia. Tumingin-tingin siya sa paligid. Napangiti pa nga siya na makita niya na ang linis-linis ng silid-aralan. At agad na rin itong lumabas. Bigla na namang nagbago ang paligid ko. Handoon na naman ako sa lumang bahay. Kitang-kita ko ang lola ko. Lakad ng lakad sa buong kabahayan. Hindi ito mapakali. Kitang-kita ko na pinagpapawisan din ito. At bigla siya nagsalita. Kausap ang sarili niya. Ano na kayang mangyayari sa anak ko nito? Kailangan di malaman ng mga tao ang ginawa niya. Nagkataong principal ako ng eskwelahan. Tapos, ang anak ko, isang rapist at mamamatay tao. Ang hirap tanggapin. Nag-iisang anak ko si Edwin. Kitang-kita ko nang biglang sinapon ng matanda ang kanyang dibdib. Tulong! Tulong! Hanggang
hanggang sa unti-unti itong bumagsak sa sahig. Kitang-kita ko, unti-unti itong binawian ng buhay. Mula pagkabata ko, sa larawan ko lang nakita ang aking lola. Ganun pala ang nangyari sa kanya. Namatay siya sa kaiisip sa ginawa ng tatay ko. Muli kong naramdaman ang pagyugyug sa akin. Ginigising na naman pala ako ng pinsang kong si Delia. At nang kapain ko ang aking pisngi, basang-basa ito ng luha. Umiiyak na pala ako. Bigla akong napabalikwas nang marinig ko ang pamilyar na boses, kasabay ng dahan-dahang pagkatok. Ate? Ate? Itay? Bigla kong sambit. Nagulat si Delia. Ang tatay mo yun? Teka, pagbubuksan ko lang saglit. Dali-dali itong lumabas ng kwarto upang pagbuksan ng pintuan ang aking itay. Ngunit naunahan na siya ng kanyang nanay. Oh, Edwin, napasugod ka. Anong meron? Ate, andyan ba si Nina? Oo, nasa kwarto niya, nagpapahinga. Oh, bakit? Bakit bigla ka nagpunta rito? Hindi ka dapat nagpunta rito ngayon. Ate, anong meron? Bakit ayaw mo akong pumunta rito? Alam na namin, Edwin, kung anong ginawa mo. Alam na namin kung anong kademonyohan ang ginawa mo kay Sonia. Bakit mo ginawa sa pinsan natin yun? Napakabait niya. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa anak mo? Ang anak mo ang nagbabayad sa kasalanan ng ginawa mo. Anong ibig mo sabihin, ate? Anong ibig mo sabihin? Si Sonia, sumanib siya sa anak mo. At alam na namin kung ano ang ginawa mo sa kanya. Si Sonia mismo ang nagsabi sa tatay niya. Pero ate, patay na si Sonia. Matagal na siyang patay. Napaka-imposible naman ang sinasabi mo. Napaka-imposible namang sasanib si Sonia sa anak ko. Sasabihin ko ano ang nangyari sa kanya. Pinutol ni Aling Maria ang iba pang sasabihin ng tatay ko. Edwin, magtigil ka! Alam ko, mulat sa pool kung ano ang bisyo mo. Pero nagbulag-bulagan ako. Dahil ayokong masaktan ng nanay mo. Kahit hindi ko tunay na nanay ang nanay mo, itinuring niya akong parang anak. Kapag nalaman niya ang bisyo mo, masasaktan yun. Pero anong nangyari? Nang dahil sa ginawa mo, nawala siya. Nawala ang nanay mo, nang dahil din sa kagagawan mo. At anong nangyari? Nung namatay siya, sumilip ka ba? Di ba hindi? Ako lahat na nag-asikaso sa bangkay niya. Hindi ka man na nagpakalinta. Hindi ka man na nagparamdam. Alam mo, nag-iisa kanyang anak, Edwin. Alam mo yan. Ate, ang nakaraan ay nakaraan. Patagal nang tapos yan. Kaya pwede ba? Dalhin mo ako sa anak ko ngayon din. At nang marinig ko iyon, ako na mismo ang lumapit sa tatay ko. Itay, buong buhay ko akala ko napakabait niyo. Buong buhay ko, kayo ang idolo ko. Hindi ko akalain na may tinatago pala kayo. Hindi ko akalain na ganyan kayo. Buong akala ko, itay, napakabait niyo. Buong akala ko. Nahinto ang aming pag-uusap nang mapalingon kami sa bintana. May mga kalalakihang padaan, kanya-kanyang bitbit ng pala at patungo sa eskwelahan. Nang biglang mapalingon si Mang Selmo sa aming kinatatayuan. Walang iya ka, Edwin. Anong naging kasalanan sa'yo ng anak ko at bakit mo yung ginawa sa kanya? Habang hawak-hawak nito ang damit ng tatay ko sa bandang liig. Mang Selmo, ano pong sinasabi niyo? Wala po akong alam dyan. At pwede ba, bitawan niyo ako? Sabay kabig niya sa kamay ni Mang Selmo. Halika, Edwin. Samahan mo kami. Saan mo binaon ang anak ko? Nang biglang humangin ng malakas. Damang-dama namin ang malamig na hangin. At bigla na naman daw akong umungol. Babayad ka.
Anak, ano nangyayari sa'yo? Anak, ikaw ba yan? Ikaw ang sumira ng buhay ko. Kung di dahil sa'yo, matutupad ko sana ang mga pangarap ko. Sonia, ikaw ba yan? Magbabayad ka. Magbabayad kayo. Patay ka na, Sonia. Manahimik ka na. Hindi ako matatahimik hanggang di kayo nagbabayad. Wala akong alam na nakasanib na naman sa akin si Sonia. Ngunit pilit ko nilalabanan ang puwersa ni Sonia. Gusto kong manaig ang aking isip. Ayokong manalo si Sonia. Itay! Itay! Parang awa mo na! Tulungan mo ako! Unti-unti naramdaman ko na para akong sinasakal. Yun pala, sinasakal ko na ang sarili ko. Tay! 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 Tulungan niyo ko, Tay! Ay! Lumapit ang tatay ko upang alisin ang aking mga kamay sa aking leeg. Ngunit sa lakas ng puwersa ko ay biglang tumilapon ang aking itay. Umalis ka rito! Bigla itong tumilansik. Sinaklolohan ni Aling Maria ang tatay ko. Edwin, ayos ka lang ba? Oo ate, pero kailangan nating tulungan ang anak ko. Hindi siya pwedeng saktan ni Sonia. Hindi siya pwedeng masaktan. Pilit kong nilalabanan ang puwersa ni Sonia sa aking katawan. At nang manaig ang aking isip, naisipan kong tumakbo. Tumakbo ako ng tumakbo, ngunit hindi ko namalayan may isa palang sasakyan na palapit. At nabundol ako nito. Bigla akong tumilapon. Duguan ng aking katawan. Punong-puno ng dugo mula ulo hanggang aking mga binti. Hanggang sa namalayan ko na lamang na lumulutang ako. At nakita ko ang aking itay, si Aling Maria at si Delia na nasa baba at nakatingin sa akin. Anak! Anak! At napansin ko rin na nasa bandang gate na pala kami ng eskwelahan. Biglang humangin ng malakas. At naramdaman ko na lamang na unti-unti akong nililipad ng hangin hanggang sa tumapat ako sa isang malaking puno. Kitang-kita ko ang mga kalalakihang nag-uumpisa ng maghukay. Marami sila. Hindi ko halos mabilang. At ang aking itay, si Aling Maria at si Delia ay tumatakbo hanggang sa tumapat sa akin. Sonia! Parang awa mo na! Tigilan mo na yung anak ko! Katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Hanggang unti-unti kong naramdaman na may sumasakal na naman sa akin. Hindi ako titigil hanggang di kayo nagbabayad. Edwin! Ituro mo sa mga kalalakihan kung saan mo ibinaon ang labi ni Sonia. Baka yun lang ang makapagpapatahimik sa kanya. At biglang dumating si Mang Selmo kasama ang mga pulis. Bakit kayo tumawag ng pulis, Mang Selmo? Ano ang maitutulong niyan sa atin? Kaluluwa ang kalaban natin dito. Hindi tao. Edwin, nakakalimutan mo na ba na ikaw ang dahilan kaya nagkaganyan si Sonia? Handito ang mga pulis upang hulihin ka. Paano ang anak ko? Hindi pwedeng ganyan na lang yan. Kailangan tigilan ni Sonia ang anak ko. Edwin, kaya nga ang sabi ko sa'yo, ituro mo sa mga kalalakihan kung saan mo ibinaon ang labi ni Sonia. Baka yun lang ang makakapagpahinto sa kanya. Nang bigla sa kung saan ay may sumagot. Dito po. Dito po namin ibinaon si Sonia noon. Andong? Andong? Kasabwat ka ni Edwin? Yan ang nasabi ni Mang Selmo. Tinulungan ko lang po siyang ibaon ng bangkay ni Sonia. Hindi ko naman po akalain na magkakaganito. Akala ko po, mababaon na po sa limot ang matagal na niyang pagkawala. Hindi ka ba inusig ng konsensya mo, Andong? Hindi ka ba inusig ng konsensya mo? Alam mong nag-iisang anak ko si Sonia. Pero bakit ganoon? Bakit hindi mo isinuplong sa pulis ang mga nangyari? Natakot po ako.
Isa pa po, binayaran po ako ni Boss Edwin para po magkalayo-layo. Pasensya na po, Mang Selmo. Nagkisisi na po ako sa ginawa ko. At biglangang pinabilisan ng mga pulis sa mga kalalakihan ang paghuhukay. Nang kung saan, biglang lumakas ang hangin. Lalong nanggalaiti sa galit si Sonia. Bigla na lang lumutang ang aking itay. At sa pagkakataong ito, dalawa na kaming lumulutang. Anak, labanan mo. Labanan mo siya. Huwag mong hayaang manaig siya sa katawan mo. Itay, hirap na po ako. Itay. Pilit inaabot ng tatay ko ang aking mga kamay. Anak, Sonia, anak, itigil mo na yan. Hayaan mong ang batas na ang humusga kay Edwin. Pabayaan mo na siya. Manahimik ka na, anak. Tay, hindi ako matahatahimik hanggang di sila nagbabayad. Naramdaman ko na naman si Sonia sa loob ng aking katawan. Pilit niya akong kinokontrol. At unti-unti ay lumapit ako sa aking itay. At unti-unti ko siyang sinakal. Anak! Sonia! Parang awa mo na! Magtigil ka na! At bigla na lamang lumapit si Mang Selmo sa isa sa mga pulis at dinampot ang baril nito. Itinutok niya ito sa kanyang bunganga. Natulala ang mga pulis. Sonia, parang awa mo na, anak. Manahimik ka na. Manahimik ka na, anak. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Sasamahan kita. Anak, antayin mo ko. Andyan na ako. Biglang umalingaw-ngaw ang putok ng isang baril. Agad na binawian ng buhay si Mang Selmo. At nanaig ang katahimikan sa buong paligid. Ngunit kami ng tatay ko ay nakalutang pa rin. Bigla ay nagsalita ang isa sa mga kalalakihan. Mukhang malapit na po naming mahukay ang mga labi ni Sonia, mga sir. Ang sabi nito sa dalawang pulis. Naramdaman ko na lamang na sa loob na naman ng katawan ko si Sonia. At tumatangis ito. Tay! Ito na po mga sir, nahukay na namin. Ito na ang labi ni Sonia. Kasabay ng pagwikan nun, ay bigla na lang kaming bumagsak ng tatay ko. At muli ay isang napakalakas na hangin ang nangibabaw. Naramdaman ko na napakasakit ng buong katawan ko at parang hindi ko na maigalaw ang aking mga binti at ang aking itay walang malay. Insan, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Delia sa akin. Insan, parang di ko maigalaw ang aking mga binti at ang aking katawan. Masakit! Sinaklolohan naman ni Aling Maria ang tatay ko. Edwin! Gising! Gising, Edwin! Gising! Ano lang nangyari? Ate, ano lang nangyari? Asaan si Sonia? Wala na siya, Edwin. Nakita na ang labi niya. Wala na siya. Ang anak ko, ate. Ang anak ko. Itay! Itay, di ko maigalaw ang mga binti ko, Itay! Itay! Biglang dumating ang ambulansya at agad kaming isinakay rito. Bumagsak ang mundo ko nang sabihin ng mga doktor na di na ako muling makakalakad. Na-damage ang aking spine dahil sa pagkakabundol sa akin at sa aking pagkatilapon. Masakit tanggapin na ako ang nagbayad sa kasalanan ng tatay ko. Hindi ko matanggap na ito ang naging kapalaran ko. Wala na rin si Sonia. Natahimik na rin siya.
At ang aking itay naman ay nawala sa sarili nang mangyari ang insidenteng iyon. At makalipas ang 1 buwan, nakita na lamang ang aking itay na isa ng bangkay. Kinitil nito ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Masakit ang naging kapalaran ko. Pero kailangan kong tanggapin. Hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod, Nina.